Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Gayun din sa mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aguilar. Sana ay mapaunlakan ninyo ang kwentong ibabahagi ko. Naniniwala ako sa mga elemento, kaluluwa, aswang at iba pa. Sa madaling salita ay mga kakatuwang bagay. Ito na rin ay dahil sa impluwensya ng mga magulang ko. Kapwa sila manggagamot, Sir Seth. Nakakatuwang isipin. Nagkakilala at nagkatuluyan silang dalawa dahil lamang sa kanilang mga angking abilidad. Si nanay na itago na lamang natin sa pangalang Landa, taga Siquijor, habang ang tatay ko naman na si Arcelo ay taga Butuan. Nagkakilala sila noon sa lugar ng Camiguin. Kasagsagan ito ng paglilinis at pagkakarga ng panibagong dasal sa mahal na araw. Hanggang sa nagkamabutihan, at yun, naging sila. Si tatay kasi noon ay talagang napakakursunada. Napakalayo ng Siquijor pero pinupuntahan niya ito. Nakasal at nanirahan sila sa bukiran ng Dipolog. Sa lugar ito ng Tate Arcelo. May lupain kasi doon na siya namang ibinigay sa kanila para magsimula sa pagbuo ng pamilya. Bilang baguhan sa lugar, syempre, wala pang nakakakilala sa mga ito ron. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay na ang dalawang ito, mga manggagamot. Pinili din kasi noon ni Nanay Landa na huwag ipaalam ang kanilang pagkatao. Dahil ang nais ng nanay ay mamuhay sila ng normal noon. Alam na nila kung gaano kahirap at gaano kabigat ng pinapasang responsibilidad ng isang albularyo na siya namang tinalikuran nila para ang responsibilidad na yon ay matuon sa sariling pamilya. Wala namang ding komento ang tatay noon. Pumayag ito alinsunod sa sinabi ng Nanay Landa. Lalo't nagdadalang tao na si nanay noon at 5 buwan na ito. Maliit lamang ang bahay nila noon. Bagamat bagong gawa ito pero hindi na iiba sa mga postura ng mga tirahan na karaniwang makikita sa lugar. Sino bang mag-aakala na sa pananahimik nilang yon ay may mangyayaring hindi maganda? Dekada 80 yon. Inaaswang noon si Nanay Landa. Hindi naman natatakot na mag-asawa dahil alam nila ang gagawin sa ganitong tagpo. Natural lang, may mga alam na sila noon. Si tatay ay pasimple lamang na tinataboy ito. Wika niya, sa ibang lugar lang gumambala ang aswang dahil hindi kilala nitong nakatira sa bahay. Baka yun pa umano ang dahilan para ikamatay ng nilalang na yon. Pero hindi natitinag umano yung aswang na ito. Hindi pa nagpaparamdam ng poder o pangontra si tatay at nanay. Inaalam muna nila noon kung sino at taga saan ang nilalang na ito. Gawa ng napipili na nilang patayin yon sa oras na malamang dayo. Pero Sir Seth, kanait o sa katabing lupain lamang ito nakatira. Sa madaling salita, kapit-bahay lamang nila yon. Ang agwat ng bahay nila mula doon sa tirahan ng nilalang, mga 2 hektarya. Kaya noon ay napapaisip sila kung anong gagawin. Nakakalungkot naman umanong isipin na may mamamatay sa kanilang lugar. Sinabi ng nanay na komprontahin ito sa oras na bumisita ulit. Kausapin at sabihing ibubunyag yung pagkatao sa oras na hindi huminto sa paggambala. Bakit hindi na lang tayo magpakilala sa kung ano tayo, Landa? Nang lubayan ka agad. Ang sabi naman ni Nanay Landa ay wag umano. Pwede umanong gumamit ng karunungan pero wag gagawin ng pagpapakilala. Dahil alam na umano ni Tatay Arcelo kung anong mangyayari noon. Tumango na lamang si tatay. Inabangan ni tatay yung nilalang.
Pero iba yung ginawa nito. Imbis pagsabihan, hinuli umano yun. Walang kaalam-alam si nanay. Ayon kay tatay, gumawa siya ng patibong. Itong patibong umano na ito ay parang pangbata lang. Patibong ng panghuli ng mga elemento at ang mga dalubhasa lamang ang nakakaalam sa pamamaraang ito. Bago pa mangyari ang lahat, inihanda na ng tatay ang mga gagamitin. Isang batya na may lamang tubig at iba't ibang sangkap. Kagaya na lamang ng konting asin, dahon ng makahiya at kalamansi, tawas tapol na abo at mga orasyon. Habang pinaghalo-halo ang mga sangkap, nangyayari umano ang ritual ni tatay. Ginawa niya ito sa gubat dahil malalaman umano ni Nanay Landa kapag nakita siya nito. Matapos noon ay naglagay ng mga patpat ng tatay sa paligid ng bahay. Ito yung tinatawag na parisukat. Sa bawat kanto ng bahay ay may nakalagay na patpat. At ang mga patpat na ito, nakabaon sa lupa ni Nakontey walang nakausli. Yung patpat na ito ay may mga nakagapos na tela. At ang tela naman na yun, naglalaman umano ng mga dasal. Nung tulog na ang nanay, maingat na dinala ng tatay ang batya na may kung ano-anong laman sa loob ng bahay. May isang patpat pa, at ito naman ang gagamitin sa pag-ukay dun sa tubig na yon. Naroroon na sa bubungan ng bahay ang nilalang kung kaya't sinimulan niya na ang pag-ukay. Lumalangit-ngit at humuhupyak ang bubong. Nawari ba'y guguho ito nun? Walang tigil sa pag-ukay o paghalo ang tatay Sir Seth. Walang kaalam-alam ang nilalang noon na hindi na ito makakalabas ng bakuran. Hinahayaan lamang ng nilalang sa bubong. Nakita niya pang sumilip ito sa isang siwak. Nasa silid ang nanay at doon lang may ilaw. Kaya si nanay lamang ang nakikita umano nito. Dahil si tatay ay nasa baba. Nakikiramdam at hindi tumitigil sa kanyang ginagawa. Pagsapit ng madaling araw, nagsimula nang umiyak ang nilalang. Tunog baboy ito. At dahil sa ingay nito ay nagising ang nanay. At doon niya nalaman ang pinaggagawa ni tatay. Nagalit ito. Bakit tumano hinuli yung aswang? Ang sabi naman ng tatay ay huwag mag-iingay. Mabuti umano itong ginagawa niya para madala talaga. Masisigatan umano ng araw ang nilalang at iiyak nun. Ay naman kay nanay, siguraduhin lamang na walang malalaman ng nilalang na yon. Alam ko ang ginagawa ko, Landa. Ako nang bahala. Hindi na natulog si Nanay Landa noon, Sir Seth. Sumilip na lamang siya sa bintana at nakita niya sa labas ang nilalang. Nagmistula itong baliw na wari ba'y hindi mapakali yon. Kitang-kita niya ang pagiging malikot nito at natataranta. Unti-unting lumiwanag. Nag-anyong tao umano ito. Isa yung babae. Nagkasundo silang dalawa na magpanggap at magmamaang-maangan na walang kaalam-alam sa nangyari. Kunwari pang lumabas si tatay, may bitbit na kape at nagulat kuno nang makitang babaeng yon. Sabi pa ni tatay, anong ginagawa nito sa lugar nila? Hindi naman nagsalita yon. Nakalublob lamang umano ito na parang asong nilalamig sa gilid ng tirahan. Nakahubot-hubad. Nakatabon pa ang kamay sa mukha para hindi ito makilala. Anong nangyari sa Inday? Taga saan ka ba? Landa, may babae dito sa labas, Landa, oh. Hindi ko kilala kung sino. Nang marinig naman ni Nanay Landa ang pagsangbit ni tatay nun, kaagad naman itong sumakay sa pagkukunwari. Sinabi ni nanay na baka baliw yon. Ikuha umano ng masusuot. Niyaya niya itong pumasok sa loob. Baka umano may makakita sa kanya sa labas nun.
Doon palang tinanggal ng babae ang kamay na nakatabon sa mukha niya. Dahan-dahan yung tumayo at kita umano sa mga mata nito ang pamamaga. Inabutan niyo ng damit ni tatay. Hindi damit ni nanay dahil alam niyang aswang ito at magiging delikado kapag damit ng buntis ang binigay niya. Sabi pa ni nanay, nakikilala niya umano ang babae. Taga-kabilang lupain ito. Pero bakit umano napadako sa kanila? Nagtanong pang nanay kung anong pangalan nito. Nagpakilala yon, pero tawagin na lamang nating Era. Ang sabi nito ay hindi niya daw alam kung bakit hindi siya makauwi nun. At lalong hindi niya alam kung bakit hindi siya makalayo sa bahay na yon. Habang kinakausap ito ni Nanay Landa, pasimple namang binunot ni tatay noon ang isang patpat sa gilid ng bahay. Isa lang yung tinanggal niya dahil pwede nang makaalis ang aswang kahit isang patpat lang. Pagkabalik ng tatay, sumali ito sa pag-uusap ng dalawa noon. Bakit ka ba hindi ka makauwi? Tsaka ano bang pinunta mo dito? Tama ba yung narinig ko? Hindi ka makalayo sa bahay na to. Naku day, may aswang pa naman kagabi. Mabuti at hindi ka sinaktan. Teka, magkalinawan nga tayo. Hindi kaya ikaw yung aswang? May nilagay kasi yung tiyo ko kumakailan dyan. Pangontra daw sa aswang para hindi daw ito makauwi. Matapos lang makapagsalita ng tatay, umiyak ang babaeng yon. Mabilis niyang inamin na siya nga ay aswang. Nagmamakaawa itong pauwiin na daw siya nun. Pipilitin niyang hindi na siya manggagambala pa. Hindi kasi umano niya kontrolado ang sarili kapag may sumpong at nakiusap din ito na hanggat maaari ay itago ang pagkatao niya nun. Sabi ko na nga ba ikaw yung aswang Basta wag ka lang babalik dito Palalampasin namin ito. Mamaya makakalabas ka na ng paligid ng bahay. Sabi din kasi ni Tiyo yun Pag sikat ng araw makakauwi daw kaya dapat hulihin yon. Pero dahil kapitbahay ka lang pala hindi kita hulihin. Makakauwi ka na. Subukan mong lumabas ng bakuran. Dali-dali namang naglakad yung babae at tuluyan nga itong nakalayo. Si Nanay Landa naman nun, nagpipigil sa kakatawa. Pinaglaruan daw nila ang aswang na yon at nakakaawa daw ang mukha nito. Mabuti umano at nag-ibang dahilan si Tatay Arcelo. Sinabi ko naman sa'yo na ako na yung bahala, Landa Siguro buong pamilya yung aswang, no? Pero natitiyak ako ni isa sa kanila. Hindi nang magbabalak bumisita yan dito. Nakakamiss din maging albularyo. Ayon naman kay Nanay Landa, sapat na umano yung ganong klaseng senaryo. Ayaw na nito ng gulo. Hindi daw siya nilulubayan ng panganib dati. At alam din to ni tatay. Alam mo mahal, sigurista ako Gusto ko yung isang bagsak lang at tapos na kaagad. Malay mo kapag patpat lang yung ginamit ko may karunungan pala yung hayop na yun, di makakatakas lang din yun. Ang mga magulang ko, Sir Seth, partikular sa mga karunungan nila, magkaiba ito. Pero nagkakasundo silang dalawa rito. Napapaisip tuloy ako sa kung anong kahihiyan ang sinapit ng aswang na yon. Mantakin niyo ba namang nasinaga ng araw? Yan ang mahirap para sa aswang. Kapag may bihasa, talagang iiyak ang mga ito. Yung pangyayaring yon, inakala nilang mag-asawa na doon na nagtapos ang panggagambala. Pero hindi pa pala. Nung malapit ng mga anak ang nanay, may dumadalaw na naman umano silang bisita tuwing gabi. Galit na galit si Tatay Arcelo. Ang tigas daw ng ulo ng aswang. Binantaan niya na kapag hindi lulubayan si nanay ay mapipilitan siyang tawagin ulit ang kanyang tiyo para hulihin yon. Pinaparinggan niya pero hindi natitinag. Kaya ang ginawa ng tatay, hindi niya na ginawan ng patibong. Pagkos ay kinompronta niya na umano yon. Inabangan niya ito sa labas ng bahay.
Pero laking pagtataka niya dahil sa ibang direksyon ito galing. Hindi doon sa marka na dati niyang sinusubaybayan. Doon na pagtanto ni tatay noon na ibang aswang ito. Napatunayan niya naman ito nang makita niya ito sa personal. Lalaki ito. Malaki ang pangangatawan. Siyempre, kung hindi natitinag ang aswang na yon, lalo nang hindi nagpapatinag si tatay. Pero hindi pa siya naglalabas ng mga abilidad. Ang bitbit niya lamang umano noon ay itak. Nasa gilid siya ng bahay habang ang aswang ay naroroon naman sa may unahan sa tabi ng mga puno ng saging. Si Nanay Landa naman, nakikitang ibang klasing uri na ng aswang yon. Kung kaya't napilitan siyang magpakawala noon ng mga orasyon. Isabay pa umano ang pagkumpas ng kamay na siyang abilidad ni Nanay Landa para mas maging babisa ang pinapakawalang talandro. Etong kumpas sa kamay umano, selyo kung tawagin. Isinasabay sa orasyon na kung saan ito din umano ang kaakibat na talandro sa selyong yon. Napakadelikado umano nito dahil maaaring mapinsala ang dinadalang bata sa sinapupunan. Pero naunahan naman umano ni Nanay Landa yon. Gabi-gabi siyang nagpupuder. Natural na buntis at kailangan niyang pagtibayin ng kapit ng bata at proteksyonan. Lumapit naman si Tatay Arcelo doon sa aswang na yon. Pero habang nangyayari yon, kinakausap niya ito ng simple at galanteng pagpapaalis lamang. Kaibigan, hindi ko gusto yung gulo. May respeto ako sa inyo pero sana naman, huwag yung asawa ko. Umalis ka, doon na lang sa iba. Sige na. Sa kabila ng sinabi ni Tatay Arcelo, hindi nakinig ang aswang. Kinakahig-kahig pa umano ang mga paa sa lupa nun, na ibig sabihin lamang nito ay hindi siya natitinag kay tatay. Wala nang nagawa pa si tatay nun. Total ay hindi naman ito taga roon kaya pinatulan niya na. Sa tulong ng mga pinapakawalang talandro ng Nanay Landa, hindi napapansin ng nilalang na nag-aanyong tao na pala ito. Paglapit ni Tatay Arcelo, sinunggaban niya si tatay pero tinagayan ni tatay sa paa. Dahilan namang halos hindi ito makatayo ng matumba. Tila bagulat pa umano ang nilalang. Tinabunan nito ang mukha nun. Mahiya ka ba namang tao na pala siya at wala siyang alam dito? Sinabi ko naman sa'yo hindi ko gusto ang gulo pero pinipilit mo ako. Mabuti at hindi ko pinatama sa ulo mo. May oras ka pa para umalis bago magbago yung isip ko. Wag na wag ka nang babalik pa. Gumagapang umano ang nilalang na yon. Sinusundan pa ito ni Tatay Arcelo gawa ng sinisigurado niya noon at baka may kasama ito. Sa kabutihang palad, wala naman umano. Nairaos ang unang anak nila. At ito si Kuya. Si tatay ay kating-kati na ang kanyang kamay nun. Gusto niya nang bumalik sa panggagamot. Pero dahil sa pinapaalalahanan lagi ito ng Nanay Landa, ay hindi natutuloy. Habang tumatagal, nagkakaroon na rin sila ng mga kakilala sa lugar. Katunayan, yung kapitbahay na may aswang, naging kaibigan ni tatay at nanay ang padre de pamilya dito. Doon nila nalaman na isa lang pala ang aswang sa pamilya. At yun yung babae. Pero lumayas daw ito dahil hindi maatim na nakita siya lagi nila tatay at nanay. Siguro, nahihiya yun sa mga nagawa niya. Nahawaan lamang umano yun sa nobyong taga Surigao. Noong ipagamot nila, hindi na umano natanggal ang pagiging aswang nito. Nagkatitigan si nanay at tatay. Kasalukuyan sila noong nasa bukana ng bakuran habang napapadaan ang tatay ng aswang. At yun nga, doon pa lang nila nalaman na iisa lang palang aswang at bagong yanggaw yon. Pangalanan na lamang natin ang tatay ni Ira na
Manong Tedo. Nagtanong pa si tatay kung sino ang nilapitang albularyo at ano ang abilidad nito, na siya namang mabilis na pinuna ni nanay nun. At baka mapaghahalataan silang dalawa dahil sa kakaibang pagtatanong na yon. Mabuti na lang umano at hindi na ginala itong si Manong Tedo. Bagkos ang sabi nito, nasa kabilang nayon na umano ang tirahan. Magaling na albularyo umano yon dahil sa may mga napapagaling itong sakit. Kailan ba nayanggaw yung anak niyo, Manong Tedo? Mga mag-iisang taon na atang nayanggaw si Era. Nga pala, pasensya na sa panggagambala niya sa inyo ah. Ayos lang yun, Manong. Alam niyo ba kung saan siya nagpunta? Sabihin mong wag na mahiya. Kami lang naman ang asawa ko'y nakakaalam eh. Ayon naman kay Manong Tedo noon, hindi ito nagpaalam. Pero nakakasigurado siyang naroroon ito sa dating bahay nila sa may bukid banda. Matapos noon ay napag-usapan nila mag-asawa ang patungkol kay Era. Ang sabi ni tatay, na posible pa umanong magamot yon dahil alam niyang hindi pa kapit ang yanggaw dito. Si tatay kasi Sir Seth ay alam ang iba't ibang kalidad ng aswang. Alam niya din ang yanggaw at lalong alam niya kung kailan ito magiging ganap mula sa pagkayanggaw. Ang sabi naman ni nanay, naniniwala siya na posible daw yun pero wag na lang umano nilang pakialaman. Alam niya ang tumatakbo sa isip ng tatay kaya nabuksan ng usapang yon. Kung hindi siya nagkakamali, gagamutin ito. Arcelo, dito mo na lang igugol sa anak mo ang oras na ilalaan mo doon. Tsaka dati ko pa sinabi na hindi na tayo babalik sa pagiging manggagamot. Sabi ni nanay. Naiintindihan naman kita, mahal. Wala lang. Bigla lang ako nagkaroon ng kuryosidad na tumulong. Sayang din ang buhay ng dalagang yon. Hindi niya gusto yung nangyari sa kanya. Pwede bang magpakilala ako manggagamot pero ako lang, Landa. Tinatawag ako ng tahas ko eh. Alam mo naman yung pagkakaroon nito eh, hindi madaling isuko. Napabuntong hininga si Nanay Landa. Tumango ito at sinabing si tatay na umano ang bahala pero limitahan ng mga ginagawa. Huwag masyadong mapusok kapag may mga sumusubok nun. Hanggat maaari magpanggap na karaniwang albularyo. Kahit pa man sa likod daw nito. Magaling siya. Maraming salamat, Landa. Pasensya na. Tinatawag lang talaga ako ng tahas ko eh. Pero huwag ka mag-alala. Hanggang doon lang sa mga sinabi mo. Yun lang ang mga dapat kong isipin. Agad-agad, Sir Seth. Ang unang naging puntirya noon ni tatay ay walang iba kundi si Era. Gulat na gulat itong pamilya nila Era, maging si Manong Tedo noon. Lalo na nang aminin nito na kaya hindi nakauwi si Era at nasinagan pa ng araw ang kanilang anak ay dahil isa siyang albularyo. Posible umano itong mapagaling. Kailangan niya lang ng tulong ng pamilya na pabalikin ito sa kanila. Sigurado ka ba dyan sa mga sinabi mo, Arcelo? Ang sabi naman ni tatay, 100% sigurado. Kaya nga daw nagtanong siya kung sino at anong abilidad ng albularyong nilapitan, gawa ng duda siyang walang alam yon sa panggagamot. Mahabang proseso ang paggamot sa isang yanggaw. Kailangan itong mapagtuunan ng pansin. Pero ganun lang kadali sabihin na hindi napagaling. Dahil kung tutuusin, dapat ngang ikulong ang yanggaw at hindi pabayaan. At doon ito mismo mangyayari sa bahay ng albularyo. Alam ko yon, dahil nasa 2 taon pa mahigit bago maging ganap na aswang yon. Madali lang. Yung isang ganap na aswang, kaya nang kontrolin yung kanyang sumpong. Pero kapag hindi pa, nasa yanggaw pa lang yon. Talagang yanggaw yung magdidikta dito. Maniwala na lang kayo sa akin kung gusto niyo pang maibalik yung dating buhay ng anak niyo. Sabi ni tatay. Nung araw din yun ay hinagilap nila si Era. Sumama si Tatay Arcelo
Buong maghapon yon at hindi nila natagpuan sa dating bahay. Bagkos ay doon ito sa gubat. Parang baliw na nakasuksok sa ilalim ng malaking punong kahoy. Tila ba nilalamig ito at nangangayayat ng katawan nun. Pagkapa ni tatay ay napakataas ng lagnat nito. Halos hindi na nga maituwid ang mga paa nito nang mailabas nila doon sa butas. Nagtanong si Manong Tedo kung bakit naroroon ito. At ang sabi naman ni Ira, may tumutugis umano sa kanya. Natakot umano siyang mamatay. Mga rebelde umano yon. Wala naman siya sa anyong aswang pero nang makasalubong siya ng mga ito ay sinigawan siyang isang aswang at hinabol. Baka may mga tangan yung rebelding yon, sabi ni Tatay Arcelo. Kinausap niya si Era. Sinabi nito na pagagalingin niya ito at huwag na umanong maglayas dahil walang dapat ikahiya nun. Naiuwi nila yun sa bahay. Sinimulan kaagad ng tatay ang gamutan. Mga karaniwang pamamaraan pa ito dahil nga kailangang mahanay ang bawat proseso. Nagpagawa ang tatay noon ng kulungan. Hawlang malaki ito na siyang nasa likod lamang ng bahay nila Era. Pero tinabunan yun ng maraming yero para walang makakita. Bukod ba dyan, nagsabi ang Tatay Arcelo na walang sino mang tao ang makakarating sa likod maliban na lamang sa kanila. Mga linggo din yung karaniwang gamutan nun. Hanggang sa bigla na lang napabisita itong dating albularyo na sumubok kumamot kay Era. Kinutsapang tatay. Dahil sino ba umanong albularyo ang gagamot sa isang ganap na aswang? Medyo nakakainsulto yon pero nginitian lamang ito ni tatay. Pangalanan na lamang natin yung albularyo na ito na si Manong Domingo. Ikaw ba yung baguhan dito? May karunungan ka at ramdam ko yon pero hindi mo alam yung ginagawa mo. Dapat nga ginagawa dyan, pinatay na lang eh. Wika nito na siyang nagpapantig at nagbasag sa pasensya ni Tatay Arcelo noon. Nasagot niya ito. Ang sabi ng tatay, hindi nasusukat ang karunungan sa kung gaano kalalim. Pagkos ay nasusukat ito sa kung paano gamitin ang tama. At sa tingin niya, ang ginagawa niya naman ay tama noon. Hayaan daw siya sa kanyang gagawin at ipapakita niyang gagaling ang dalaga. Ayun lang po Manong Domingo. Pasensya na po pero wala po akong panahon sa pagkikipagtalo sa ganitong larangan. Nagalit si Manong Domingo nun. Hinamon si tatay. Matapos lang makapaghamon ay tinapik sa batok si Tatay Arcelo na siya namang dahilan para sumimangot ito dahil nga isang tigal po umano yon. Pero kahit papano'y nakayanan ni Tatay Arcelo. Pilyong matanda ka. Wala kang respeto. Hindi mo man lang inantay yung magiging resulta. Sige, kung gusto mong magpakilala ako sa'yo, magpapakilala ako. Yun lang ba yung kaya mo? Biglang sinunggaban ito ng tatay. Sinakal ni Tatay Arcelo ang Domingong yon at sinabing, gusto mo bang mabilang sa mga pinatay ko kasama ng mga aswang? Kung gaano ka kabihasa sa larangang to, napakalayo pa ng aabutin mo para mapantayan ako. Kahit bata pa ako sa'yo, mas marami akong karanasan. Lalong-lalo na, nakakapangilabot yung taglay kong abilidad. Inangat ni Manong Domingo ang kanyang kamay. Pagpapahiwatig na sumuko na ito. Ang sabi pa ni Manong Domingo, hindi niya alam na ganoong presensyang bubungad sa kanya dahil ang nakilatis niya kanina, hindi niya maramdaman. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nakikipagtalo sa ganitong usapin. Alam ko namang walang patutunguhan. Tiyak magkakaroon lang ako ng kasalanan. Baka makapatay pa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Papagalingin ko tong dalagang to at malalaman mo ang proseso. Ituturo ko sa'yo. Hindi naman nagbigay ng opinyon pa si Manong Domingo. Natural. Ano pang sasabihin niya, di ba? Mapapahiya lamang siya.
Bagkus ay nanood ang matandang yon, habang ang pamilya naman ni Era, sa pagkakataong yon, makikita sa mga mukha ang tensyon. Mantakin niyo ba namang doon mismo sa harapan nila kamuntikang magkapatayan? Bakit patayan? Ayon kay tatay, si Mang Domingo da noon ay may mga inusal na napakadelikado. Mabuti at nagulat niya ito kaya nabasag yon, kung kaya't naputol ang pangsangbit nito. Dagdag pa ng tatay ko, mabilis niyang inalkontra dahil kahit hindi natapos ang pagsangbit, ay may epekto pa rin umano yon. Mula ng araw na yon ay naging magkaibigan silang dalawa. Nagtulungan sila sa paggamot kay Era. Pero ang sinusunod na pamamaraan nun ay ang pamamaraan ng tatay. Hanggang sa patagal ng patagal ang gamutan, gawa ng si Era ay madalas nang sinusumpong. Pinapalabas talaga ni tatay ang aswang sa katawan niya. Nung huling sandali ng gamutan, paulit-ulit nang pinapainom ng lana itong si Era. Kasabay naman noon ang paghampas dito ng latigo at ikog pagi o buntot ng pagi. Hanggang sa bumigay si Era nun, sinuka nito ang napakaraming langis. Wala kasi umanong ibang laman ng tiyan niya kundi langis lang. At kasama sa sukang yon ang yanggaw. Pagong nalusaw ang yanggaw. Galing ito sa uri ng aswang na tinatawag na kaskas o sa Tagalog pa ay tiktik. May hahalin tulad ito sa lahi ng gabunan pero namumukod tangi talaga ang purong lahi dahil hindi yanggaw ang ginagamit ng gabunan sa pagpaparami, kundi nasa dugo talaga ang pagiging aswang. Sinusumpong daw kasi ang kaskas sa tuwing kabilugan ng buwan, katulad ng gabunan. Pwede naman mag-anyo talagang gabunan ng aswang depende sa gusto nila pero kapag kabilugan ng buwan, ito talaga umano ang tagutom nila. Napagaling si Ira na siyang labis noong ikinamangha ni Manong Domingo. Hindi siya makapaniwala. Ang sabi pa nito, sinasakyan lang naman daw niya ang pamamaraan ni Tatay Arcelo. Nagdududa ang matanda na hindi talaga ito mapapagaling. Pero yun na nga't nagulat siya dahil naging taliwas ang inaasahan ng albularyo noon. Dahil dito, mabilis naging matunog ang pangalan ni Tatay Arcelo. Lalong-lalo na sa mga may karunungan at mga albularyo. Hindi naman sinabi sa kung anong dahilan dahil aswang yung pinagaling nun. At malamang, reputasyon naman nila Ira ang nakakasalalay dito. Ang pagiging matunog na pangalan ni Tatay Arcelo ay siyang ikinakatakot ni Nanay Linda noon. Pero ayon kay Tatay Arcelo ay wala namang ibang nakakaalam maliban na lamang sa kapwa albularyo. At ang mga albularyong ito, nakilala na ni Tatay Arcelo at alam niyang mababait ang mga yon. Nagsisimula nang may bumisitang mga pasyente doon. Pero ipinapasa naman ito ni Tatay kay Manong Domingo. Alam niya kasi mga pasyente ito ng matanda at nakakainsulto ito kung papaunlakan niya. Isa pa, kinakailangan ng paglilipat kung gustong ipagamot sa iba. Bali, magpapaalam ang pasyente sa unang manggagamot para matanggal ng manggagamot na yon ang mga orasyon na inilagay sa pasyenteng yon. Bali, sa oras kasi na lumipat, may bitbit pa ang pasyente na orasyon. At kapag ginamitan ito ng orasyon ng ibang manggagamot, pwedeng lumala ang sakit. Magsasabong kasi umano ang dalawang uri ng pamamaraan. Dapat ay dumaan muna sa cleansing bago pa lumipat. Maliban na lamang kapag ang lilipatan ay marunong umalis ng karga o orasyon mula sa naunang albularyo. Pero bihira lamang umano ang mga ganito dahil kadalasan ay nangyayari yun sa mga purong dibino at bertudes. Bihasa si Tatay pero hindi siya dibino. Dahil ang taas niya ay naipasa lamang sa kanya. Ang purong divino ay ang tatay niya o ang lolo ko noon.
Ito talaga ang napagkalooban ng tahas o misyon at ito lang ang may pahintulot. Habang tumatakbo ang araw, dumadami ang nakakakilala kay tatay. Maging ang mga residente ay kilala na din siya bilang isang albularyo. Si nanay noon, pinapaalalahanan lamang si tatay. At ang paalalang yon, ito din ang sinabi niya kay tatay noong bumalik na sa panggagamot. Napagalitan pa nga ni nanay si Tatay Arcelo kasi nga pinatulan nito si Manong Domingo. Mabuti na lang at marunong magkubli itong si Manong Domingo. Hanggang sa may inilapit ng pasyente itong si Manong Domingo sa kanya. Ang sabi nito ay galing din sa iba. Ipinasa sa kanya pero hindi niya nagawang alisin ang sakit nun. Lalaki ito, binata, at kung titingnan ay parang anak mayaman. Kasama nito ang mga magulang na sa tingin noon ni Tatay Arcelo, parang nagdududa. Yun bang parang walang tiwala sa mga albularyo? Nagtanong si Tatay Arcelo kung anong sakit ng lalaki, at ang sabi naman ni Manong Domingo, sinasapian daw ito ng elemento. Siyempre nagulat si tatay, kasi nga madali lang naman tanggalin ang sapi, lalo na kapag elemento nun. Papakiusapan lamang ito at bibigyang alay sa kung saan nakatira. Ayun nga, yun din naman yung inaasahan ko, Arcelo eh. Pinaalay ko lang. Pinuntahan ko kung saan nakatira yung elemento. Nandun sa lupain nila. Anilong ang klase ng elemento, Arcelo. Isang uri ng kapre pero kasing laki lang ng tao. Galit eh. Ewan ko ba kung bakit ayaw niyang lubayan to. Natakot naman akong palayasin yung nilalang sa kung saan to namamahay. Hindi kasi nag-iisa. Marami. Ganun ba? Sige, susubukan ko. Ako nang bahala dito. Natanggal mo naman siguro yung orasyon mo dito, di ba? Tapos na. Nilinis ko na yan. Kaya nga tingnan mo ang mukha balisa oh. Wala nang proteksyon eh. Matapos makapagsalita ni Mang Domingo, umalis na ito. Habang yung pasyente naman at ang mga magulang ay nagpaiwan sa bahay. Maraming naging katanungan si tatay nun. Paano umano nangyari at nagkaroon ng sapi? Kailan sumasapi? At ano ang mga ginagawa nito kapag sinasapian? Ang sabi naman ng tatay nung lalaki na itago na lamang nating Sir Louis. Hindi niya alam. Basta na lamang daw nagwawala ang anak nila. Habang may nakapagpayo naman umano dito sa asawa niyang si Ma'am Jen, na baka sinasapian yon. Hindi naman nila naiisip na ipaalbularyo dahil wala naman silang paniniwala. Sinubukan nilang ipatingin sa espesyalista sa utak. Katunayan ay narehab pa nga itong anak nilang itago nating Romel. At paglabas, ganun pa rin ang kondisyon. Kahit may iniinom na gamot, nababaliw pa rin umano. Nagwalang bahala sila at sinubok ipatingin sa isang albularyo pero pinagpasapasahan naman umano ang kanilang anak. Ibig sabihin, wala talaga kayong paniniwala sa mga kakatuwang bagay. Itong anak nyo, may gumagambala po talagang elemento. Malakas, kaya hindi natanggal. Siguro dahil nga wala pang paraan para dito mga katulad namin. Susubukan ko pong alisin ang amok dito sa anak nyo ha. Sa mga sandaling yun ay walang ano-anong pinako kaagad ni Tatay Arcelo ang elemento. Kita sa mga magulang nito ang pagkagulat. Sinabi pang sinusumpong na naman umano ang kanilang anak nun. Ipinaliwanag naman ni Tatay Arcelo na hindi sinusumpong yung anak nila, kundi ginamit niya ang katawan ng binata para kausapin ang elemento. Si Nanay Landa, siguro'y nairita na ito sa mga magulang ng binata kaya pinalabas ito ng bahay. Pinagantay sa beranda. Napangiti naman si tatay noon at sinabing mabuti kamo at ginawa yun ni Nanay Landa dahil nawawala ang konsentrasyon niya. Kumpirmado. Anilong nga ang elemento, Sir Seth. Napatunayan ito ng tatay.
Kakaibang taglay na kapit nito. Iba din ang naging pagpako kasi nga lumabas talaga sa itsura ng binatang si Romel ang itsura ng elementong yon. Napakapangit umano. Nanlilisik ang mga mata. Kumapal ang kilay at bahagyang humaba ang baba at leeg nun. Kaibigan, pakiusap naman oh. Huwag ka naman ganyan makatitig. Oo, nagalit ka. Pero pwede bang kumalma ka? Ano bang kasalanan sa'yo ng taong to? Sumasagot naman daw yon. Pero iba ang lumalabas sa bibig niya. Bukod sa gasgas ay hindi pa ito maintindihan na animoy lingwaheng kung saan nanggaling yon. Sinabi pa ng tatay na linawin naman ang mga sinasabi. Pero ganun pa rin ang lumalabas na boses. Hindi niya maintindihan. Hindi napigilan ni tatay noon ang mapamura. Ang sabi, kaya pala'y hindi naaalis ang sapi gawa ng hindi naman naiintindihan ng albularyo ang pinagsasasabi nito. Hanggang sa sumabat na si Nanay Landa noon. Karga pa nito ang paslit na kapatid ko. Hindi yan yung dahilan kung bakit hindi naalis. May ibang dahilan. Tsaka pako ka ng pako ay hindi mo naman pala alam kung paano kausapin. Kung sa bagay nasanay ka sa panggapos na rekta, tapos kikitilin mo kaagad. Ang sinasabi niyan Arcelo, hindi niya lulubayan yung binata. Malaki daw yung kasalanan. Papatayin daw niya ng paunti-unti si Romel. Paano mo nalaman to, Landa? Ito ba yung lingwahe sa Siquijor? Parang hindi naman eh. Niloloko mo naman ako. Baliw. Alam ko kasi nga nagkakaintindi ako ng mga elemento. Malakas ka lang sa karga mo, pero mas malakas yung pakiramdam ko kaysa sayo. Puntahan mo kaya kung saan nakatira yung elemento. Alamin mo dun kung anong ginawa nito. Kung wala lang bata ako na yung aasikaso dyan eh. Napangiti si tatay nun. Alam niyang nangangati na rin si Nanay Landa. Gusto na din itong makabalik sa nakagawian ng dalaga pa. Kasama ng sariling mga magulang. O hindi na, ako na. Dito ka na lang. Babasagin ko yung papa ko. Doon ko kakausapin yung elemento at bahala na kahit hindi kami magkaintindihan. Basta sasabihin ko sa kanya lumayas siya sa katawan. Mabilis na inihip-ihipan ni tatay ang mukha ni Romel. Sabay tapik sa balikat at hawak sa ulo nun. Doon palang kumalas ang elemento. Nagmungkahi ang tatay Arcelo sa mga magulang na magpapasama siya sa kung saan sinasabi ng ibang albularyo na naroroon nakatirang elemento. Pumayag naman ng mga ito, kasama si Romel nun. Para ba manong naging baliw-baliw ito? Nakalaylay ang dila tapos yung mga mata. Delay lagi kong lumingon. Nasa tabi pala ng dagat nakatirang pamilya Sir Seth pero malawak na lupain ang pinagmamay-arian nito. May mga fish pond din na binalot ng mga bakaw. Basta, malaki umano ang tahanan na yon, nawari ba'y isang mansyon. Halatang mayaman gawa ng may sasakyan nga daw ang pamilya at may ilang katiwala nun. Tinuro noong padre de pamilya ang lugar. 2 malalaking puno ng balete ito. Gabundok ang habog ng dahon. Magkakadikit pa talaga ang punong yon. Habang tinatanaw ni tatay ito sa malayo ay parabang nababahag siya nun dahil sa postura pa lamang nito. Kinikilabutan na rin siya. May kakaibang bigat pa ang lugar na yon. Na ultimong sa bahay ay umabot na ito. Ibig sabihin lang, napakalawak ng teritoryo ng mga nilalang. Ano bang ginawa ng anak nyo? Hindi ba siya natakot dyan? Lasing sila ng mga barkada niya. Doon sila nag-inuman sa ilalim ng puno. Maganda naman doon kasi nga ang lilim. Totoo ba talaga yung mga elemento, Arcelo? Siguro naman po maraming beses nang narinig ninyo yung totoo sila, di ba? Hindi lang ako, kundi sa mga naunang albularyo. Dito lang po kayo sa loob ng bahay, ha? Pinuntahan nga ni Tatay Arcelo yon. Mahiya ka ba namang albularyo yan pero
Habang papalapit nun, talagang abot langit ang kaba niya. Napakabigat at nakakatakot umano ang presensya ng lugar. Nagpapakawala siya ng poder at iba't ibang kombinasyong bakod. Hanggang sa makarating sa tapat ng puno, nakita niya sa ilalim nito ang nagkalat na bote ng alak. May mga tipak pa ng basag na bote. Nawari ba'y binato ang puno? Doon na naintindihan ni tatay kung bakit may matinding galit ang nilalang na yon. Bukod pa sa mga bote, may mga alay, Sir Seth. Napakaraming alay. Dumaan pala yon sa isang seremonya na kagagawan naman ng ibang albularyo. Napapaisip ang tatay na kung may ganoon kadaming alay, dapat ay napatawag ng tao. Sinubukan niya magmuni-muni hanggang sa narinig niya ang mahihinang boses na parang may galit. May bumubungis-ngis. Sobrang dami umano ng mga boses na yon. Isa lamang umano ang ibig sabihin nun. Kaharian yon ng mga engkanto. Bumalik siya sa bahay nun. Nakita niyang nagkagulo ang pamilya. Maging ang mga katiwala noon sa bahay ay nagsisisigaw. Nakita niyang gumagapang-gapang sa sahig itong si Romel. Sinasapian. Galit na galit yon at nangangalmot pa. Gulong-gulo si tatay noon at hindi alam ang gagawin. Laging lumilipad sa isip niya ang katanungang, bakit kapit na kapit ang elemento? At tama si Mang Domingo na hindi madaling itaboy kung saan ito nakatira. Kapag nagtangka, lahat ng nakatira doon sa lugar na yon, tiyak na maiistorbo. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang umanong dumating itong si Nanay Landa, na siya namang labis na ikinagulat at ikinagalit ni tatay noon. Wika pa nito, papaano na yung anak nila? Iniwan ko kay Ira. Iniwan ko sa kanila. Saglit lang naman ako dito. Hindi mo ito kaya, Arcelo. Nung umalis ka, naiwan yung elemento sa bahay. Tinaboy ko. Naisip kong sobrang agresibo at talagang gusto mang damay. Sabagay, hindi naman naaswang si Ira. Pero doon mo pa talaga iniwan, ha? Naroroon naman si Manong Tedo tsaka yung anak niyang isang naroroon din. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Nanay Landa, nalaman niya na ang dahilan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon na hindi napapagaling ang isang tao na ginagambala ng elemento kapag kulang ito sa paniniwala. Kahit anong gamot dito, kung walang paniniwala ay hindi gagana ang gamutan. Kung dudulog man sa isang albularyo, dapat ay dala din ito ang pagtitiwala sa albularyo at paniniwala na mapapagaling ng albularyong yon. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Tatay Arcelo noon dahil totoo naman ang sinasabi ng Nanay Landa. Lahat ng pasyente na lalapit sa isang albularyo, dapat magtiwala ito sa kakayanan ng isang albularyo. Dito ay sinabihan ng prangkahan ni Tatay Arcelo ang mga magulang ni Romel noon. Maging ang buong miyembro ng pamilya na hindi gagaling si Romel. Mas lalala lamang ang lahat. Dapat magtiwala ang mga ito sa pamamaraan ng isang manggagamot. Dagdag pa ng tatay, unang bungad pa lang ay alam niyang nagdududa na mga ito sa kakayanan niya. Kaya walang albularyong nakakapagpagaling o nakakarisolba ng problema. Hanggang nagulat na lamang si Tatay Arcelo noon nang sabihin ni Nanay Landa na gapusin umano ang mga elemento. Siyang bahalang kakausap at kapag hindi nakinig ay kikitilin niya umano silang lahat. Nagulat si tatay syempre. Hindi na nga mataboy-taboy yun at hindi rin makitil ng ibang albularyo. Doon niya napagtanto na si nanay ang mas malakas sa kanya. Minamaliit niya pa naman ito minsan kaya pala pinagtatawanan lamang siya dahil ang dami palang alam nun. Pero hindi na siya nagbigay komento pa.
Minabuti niyang ipako ang elemento. Bagamat nakasapi na yun pero iba kapag tinamaan ng pampako. Gawa ng hindi yun makakapalag. Matapos makapag-usal, isang tapik lang ay gumulong sa sahig si Romel. Tumihaya ito na siya namang kaagad na nagmungkahi si tatay noon na tulungan siya sa paghawak. Dalawang katiwala yun at tumulong na din si Sir Louie. Nagdadasal na si Sir Louie noon. May bitbit pa itong rosaryo. Doon naging kampante si tatay. Pagbitaw ng kataga ni Nanay Linda, galit na sumabat si Romel. At may sinasabi na hindi maintindihan pero para bang nag-uusap sila ng nanay. Sabi ni nanay ay wala siyang pake. Sobrang tigas umano ng nilalang. Tingin ba umano nito ay malakas siya? Tingin ba umano nito ay kaya niya si nanay? At tingin ba umano nito ay makakatulong sa nilalang ang sangkatutak na mga kasama nun? Sinabihan pa ni nanay na baka sunugin pa nito ang tirahan nila. Doon na sinabi ni Nanay Landa na huling pakiusap na ito. Pero kapag nagmatigas, papatay niya 10 na mga kasamahan ng nilalang na yon. Idadamay umano ang tirahan nila. Papatayin umano ang punong yon. Paulit-ulit na sinasabi ni nanay na lubayan ng binata sa ngalan ng Panginoon. Lubayan ng binata sa ngalan ng mga santo at sugo. Walang ano-ano ay bigla na lamang umiyak si Romel noon. Pero naroroon pa rin ang sapi. Kung yung kanina na sobrang angas at bagsik ng itsura, napakaamo na umano sa pusa tingnan. Sinubukang hawakan ito ni Nanay Linda pero tumatangu-tango na yon. Yung boses nito ay tunog nagmamakaawa na. Ay naman pala eh. Ipangako mo yan ha. Babalikan kita dito. Tutugisin talaga kita. Malapit lang yung dagat oh. Dagdag pa ng nanay ay pumapayag na daw ang nilalang. Pakawalan na daw ito. Mabilis namang binasag o kinalagan ni tatay ito sa pagkapako. At doon ay kitang-kita sa mukha ni Romel ang biglaang pag-aliwalas. Para bang kakagising lamang nito at nagtanong pa kung anong nangyari sa kanya. Sobrang nagtaka ang pamilya. Ang sabi ng tatay nito, sa kauna-unahang beses ay matino na daw magsalita si Romel. Doon pa lamang umano nila naramdaman na anak na nila ito. Napapakamot na lamang ng ulo si Tatay Arcelo noon. Hindi makapagsalita. Nagpaalam silang uuwi na pero inabutan sila ng pera ng pamilya. Malaking halaga yon. Tinanggap ito ni tatay. Aaminin ko Sir Sat na tumatanggap ng pera si tatay pero si nanay ay hindi. Silita pa nga ito ni nanay pero ang sabi ng tatay, sayang naman umano. Nagpatuloy sa gawain si tatay. Marami pang karanasan sila mag-asawa. Sa mga sumunod na buwan, lahat naman ng iyon ay nalampasan nila. Si nanay ay nagsimula na rin manggamot paminsan-minsan pero sa kabuuan ay si tatay lang talaga ang nag-aasikaso. Bali, ikalawang opsyon lamang si nanay. Lalo na kapag abala ang tatay noon.